Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang simpleng katuwaan at biruan ay normal na sa bawat magkakaibigan. Ngunit may mga pagkakataon na ang simpleng laro na inyong napagdesisyonan ay maaaring may hatid palang kakaibang karanasan. Dear Papa Dudut, itago niyo na lamang po ako sa pangalang Lily. 18 years old at kasalukuyan pong isang college student. Naririnig ko lang po ang programa ninyo sa aking mga pinsan na mahihilig makinig ng mga nakakatakot na kwento. Kaya po noong marinig nila ang aking kwento ay inudyukan nila ako na sumulat sa inyong programa upang magbahagi ng aking istorya at kaunting aral na din. Recently lamang po ito nangyari sa akin. Well, hindi lang po sa akin kundi maging sa aking mga kaibigan. Hiningi ko din po ang kanilang permiso na ibahagi ito sa inyo bilang paggalang na din sa kanila. 5 kaming magkakaibigan, hindi ko na po sila papangalanan dahil yon ang request nila sa akin. Ang kwento pong ito ay nagsimula noong minsan ay nagkatuwa ang kaming magkakaibigan na maglaro ng akala po namin ay mga gawa-gawa lang na nakakatakot na mga kagawian. Ang pagtawag ng kaluluwa ng isang namayapa ng individual gamit ang Ouija board. Actually, marami na po kaming napanood ng mga cases na related sa ganitong laro na parang totoo talaga na may nagpaparamdam sa kanila. Pero as a group of friends na medyo naniniwala sa science and logic, we find those videos unrealistic. Kaya naman nang pumanaw ang isa sa mga malapit na pinsan ng isa sa aking kaibigan ay napagpasyahan namin na gawin ang larong ito habang nakalamay siya. I know, crazy right? Pero noong time po kasi talaga na yon ay katuwaan lamang ang nasa aming isipan at wala sa hinagap namin na dahil sa simpleng laro na ito ay posible kaming makaranas ng mga kakaibang bagay. So to start our story, ako po ang naatasang maghanap ng board na aming gagamitin. Pwede namang kaming gumawa na lamang ng sarili naming board pero mas prefer po namin na totoong Ouija board ang gamitin para mas dama ang lahat ng mga gagawin namin. Isinama ko ang isa sa aking mga kaibigan and we decided na mag-meet up na lang doon sa burol ng pinsan ng isa pa naming friend. Medyo nahirapan po kaming maghanap nito dahil bukod sa bihira ata ang nagtitinda nito. Sa aming lugar kapag nagtatanong kami sa mga tindahan ay parang binibigyan kami na mga tingin ng mga tindera na nagsasabing baliw ba ang mga ito. Mabuti na lamang po at nakahanap kami ng isang tila lumang tindahan kung saan ay meron ito. Nakadisplay lang ito doon at parang medyo inaalikabok na nga. Nang tanungin namin ang may-ari ukol dito ay medyo alanganin pa siyang sumagot sa amin.
Tinanong pa niya kami kung saan namin gagamitin ito at bakit kailangan namin ang bagay na yon. Halatang pag-aalangan sa kanyang itsura. Kaya naman napagpasyahan kong gumawa ng kwento para makumbinsi ang nagtitinda nito na ipagbili sa amin ng board. Medyo drinamahan ko siya. Kaya naman bandang huli ay pinagbili na rin niya ito sa amin. Bago kami umalis ay mahigpit kaming binilina ng nagtitinda dito na sundin ang mga instructions sa board upang hindi kami mapahamak. Kahit na sumang-ayon kami sa kanyang sinabi, deep inside ay natatawa na lamang kami ng friend ko dahil alam naman namin na hindi totoo yung mga nagpaparamdam o nagpapakita ng mga entities na natatawag umano ng nasabing board. Agad kaming dumiretso sa kinakaroonan ng iba pa naming kasamahan. Tuwang-tuwa naman kami dahil finally masusubukan na po namin ito. Medyo close ang aming friend sa kanyang pinsan. And noong namatay ito ay hindi man lang siya nakapagpaalam. Kaya naisip niya na kung totoo man ang larong ito ay gusto niyang magpaalam dito at masabi ang mga bagay na gusto niyang sabihin dito na hindi niya naibulalas noong nabubuhay pa ang kanyang pinsan. Para mas feel namin ang atmosphere ay nagsindi pa kami ng kandila sa aming paligid. O nga po pala, nasa isang kwarto kami sa itaas ng bahay at sa baba nito nakaburo lang pinsan niya. Doon po kami pinatuloy ng mga kamag-anak ng aking friend para makapagpahinga. Pagkatapos nito ay binasa namin ang instruction doon. Hindi ko na po isa-isahin ang mga ito para na din po hindi matularan ng ibang mga tagapakinig ninyo. Lalo na po yung mga batang masyadong curious sa ganitong mga bagay. Nagsimula na kaming magtanong tulad ng kung mayroon ba kaming kaluluwang kasama sa kwarto na aming tinutuluyan. Tahimik lamang kaming naghintay kung gagalaw ba ang hawak namin na planchette. Pero ilang minuto na ata ang lumipas ay wala pa ding nangyayari. Nagkangitian kami ng isa kong friend at pabirong ginalaw ang planchette sa yes. Nahalata naman ng iba naming kaibigan ang ginawa namin. Kaya naman nagkatawanan na lamang kaming lahat. Sa isip namin ay mukhang hindi nga totoo ang ganitong klase ng mga laro. Binalik namin sa parang starting point ang planchette at akmang titigil na sana. Nang bigla na lamang mag-isang gumalaw ito at napunta sa yes. Natigilan po talaga kaming lahat dahil walang nakahawak dito so imposibleng isa sa amin ang magpapagalaw sa nasabing planchette. Lahat kami ay bumalik sa aming mga pwesto at hinawakan muli ito. Dito na kami nagsimulang magtanong ng mga bagay. Tulad ng mabait ba itong espiritu at kung doon ito nakatira sa bahay na yon. Parehas naman na yes ang sagot nito sa amin. Mas lumakas ang loob ng aming kaibigan na baka ang pinsan nga niya ang kausap nito. Para makasigurado ay tinanong niya ito kung ito ba ang kausap namin. Nagulat naman kami nang sumagot ito sa amin ang hulaan ninyo. Hindi namin alam kung matatawa ba kami o maiinis dahil pasuspense pa ito sa amin. Sinabi naman ng kaibigan namin na palabiro daw talaga ang pinsan niya. Kaya sure na sure daw siyang ito ang pinsan niya. Nagsimula ng lumalim ang tanong namin dito. Sinunod naming itanong dito ay kung gaano na siya katagal na naninirahan sa bahay na yon. Dito na po medyo nagiba ang ihip ng hangin. Nang sumagot ito ng 48 sa amin, ay medyo nakaramdam kaming lahat ng kaba. 24 years pa lang ang pinsan ng aming kaibigan so imposibleng 48 taon na itong nakatira doon. Lalo pa nga at 10 taong gulang ito noong lumipat sa bahay na yon. Napatingin naman kami sa aming kaibigan at namumutla na ito dahil alam niyang hindi pinsan niya ang kausap namin. Naglakas loob naman akong nagtanong dito kung ano ang kanyang pangalan.
Sumagot naman ito ng Rodrigo daw ang pangalan nito. Dito na namin nakumpirma na hindi nga ito ang pinsan ng aming kaibigan. Natatakot man kami ay nagpatuloy kaming magtanong dito kung kasama ba niya ang pinsan ng aming kaibigan. Isang simpleng no naman ang sinagot nito sa amin. Nanginginig na sinundan ito ng aming kaibigan ng tanong kung alam ba nito kung nasaan ang kanyang pinsan. Sumagot ng yes si Rodrigo at doon na nga mabilis na nagtanong ang kaibigan ko kung nasaan daw ito. Sumagot naman si Rodrigo sa amin na nasa impyerno daw ang kanyang pinsan. Matapos nito ay mabilis na gumalaw ang planchette na aming hawak. Ang ilan sa aming mga kaibigan ay nakita kong naiyak na sa takot habang ang isa naming kaibigan ay galit lamang na nakatingin sa Ouija board. Mukhang hindi nito nagustuhan ang naging sagot ng kausap naming kaluluwa. Kaya naman hinawakan niya ang planchette at binato ito kung saan. Gulat na gulat naman kami sa kanyang ginawa, Papa Dudut. Galit na itong sumigaw sa hangin na hindi daw siya nakikipagbiruan. At sino daw ba ang kaluluwang ito upang magsabi ng mga walang katotohanang bagay? Dito na nagsimulang lumamig ang hangin mula sa aming kinakalagyang kwarto. Kakaibang lamig na ito dahil tagos ito sa aming buong pagkatao. Agad kong pinakalma ang aming kaibigan at sinabihan ito na maupo muna at huwag magpadalos-dalos. Nasa ganong kaming pag-uusap nang mula sa dilim kung saan niya hinagis ang planchette ay bumalik ito pabalik sa amin na para bang may naghagis dito. Munti ka na nga kaming matamaan kung hindi ko lamang naiwas ang aking kaibigan. Kasabay nito ay nagsipatayan din ng mga ilaw, Papa Dudut, ng mga kandilang aming sinindihan dahilan upang mapasigaw kaming lahat. Isa sa aming mga kaibigan ay mabilis na nagtungo kung nasaan ang switch ng ilaw. Ngunit pagdating niya dito ay agad din siyang napabitaw. May umahawak daw sa kanyang kamay at bumulong sa kanya ng buo. Dahil kita namin ang pagkabigla sa kanya ay kami nang nagbukas ng ilaw doon. Pagkabukas ng ilaw ay nawala din ang lamig na aming naramdaman. Lahat kami nakatulala lamang doon at hindi makapaniwala sa aming mga naranasan. Nang marinig namin ang mga papalapit na yabag ng paa papunta sa aming direksyon, ay doon lamang kami natauhan. Agad naming dinampot ang Ouija board at planchette at iniligpit ito. Sa pagmamadali ay isinuksok ko kaagad ito sa bag, habang ang iba naman ay tinago lang ang mga kandila na aming ginamit. Malakas na katok ang sumunod na aming narinig. Agad naman binuksan ito ng aking kaibigan. Bumungad sa amin ang mga matatandang kasama namin doon na nagbabantay sa kanyang pinsan sa ibaba. Narinig daw ng mga ito ang sigawan namin kaya naman nagmadali ang mga ito na umakyat sa lokasyon namin. Nagtatakang nagtanong ang mga ito kung bakit daw kami nagtitili at kung ano daw ba ang ginagawa namin. Alam namin na mapapagalitan kami ng mga ito kapag sinabi namin ang katotohanan, kaya naman nagsinungaling kami na nagkwekwentuhan lamang kami pero may ipis na lumipad, kaya naman hindi namin maiwasan ang mapatili sa gulat. Natatawa naman ang mga ito na nagsialisan habang sinasabi na akala naman daw nila ay kung ano na ang nangyari sa amin. Pagkaalis nila ay saka lamang kami nakahinga ng maluwag. Nagkatingin ang kaming lima na para bang nagtatanungan kung ano ang nangyari kanina. Walang sino man ang nagsalita sa amin at tahimik lamang kaming nakiramdam. Sa isip ko noon ay hindi ko akalain na ang simpleng laro na aming napagkatuwaan na subukan ay posible palang maging katotohanan. Dahil sa mga nangyari ay napagpasyahan namin na matulog na. Parang pagod na pagod din kasi kami sa mga naganap. Nang mga oras na yon ay nakalimutan naming gawin ng isang importanteng bagay. Ang pagkatapos ng aming laro
Nakalimutan namin magpaalam kay Rodrigo, ang kaluluwang aming nakausap sa board. Hindi ko naman po lubos maisip na ang simpleng bagay na yon ay magdudulot pala sa amin ng mga kakaibang bagay na hanggang ngayon ay hindi namin mapaniwalaan. Nang gabing yon ay nagpasya kaming magkakaibigan na doon na lamang matulog. Kahit medyo may takot pa kami sa mga naganap kanina ay pinilit namin itong iwaksi sa aming isipan. Nagkwentuhan na lamang kami ng mga nakakatuwang karanasan namin na hanggang sa makatulugan na lamang ito. Nasa kalagitnaan ako ng aking pagkakahimbing nang maramdaman ko na parang may humihila sa kumot na gamit namin ng isa kong kaibigan. Medyo nainis pa ako dahil nahihila nito ang kumot ko. Medyo malamig pa naman sa kwartong aming tinutulugan. Pilit ko itong hinihila pabalik ngunit paulit-ulit din itong hinihila ang kumot. Nang hindi na ako nakapagpigil ay sasawayin ko na sana ito. Ngunit paglingon ko sa aking tabi ay tahimik na natutulog ang aking kaibigan. At ang mga kamay nito ay nasa uluhan niya. Kaya imposibleng ito ang nakikipaghilahan sa akin ng kumot. Dito na po medyo nag-iba ang aking pakiramdam. Parang nanlamig ang mga kamay ko at nanlaki ang aking ulo. Dahil ang nasa isip ko ay kung tulog na tulog ang aking kaibigan ay sino pala ang kahilahang ko ng kumot kanina. Dahan-dahan akong bumangon at pasimpleng gumapang patungo sa mga paanan ng aming kama na tinutulugan. Pinilit kong kumbinsihin ang sarili ko na baka naman may nakakaipit sa kumot namin kaya naman pakiramdam ko ay may humihila dito. Yumuko ako at sumilip sa may bandang ibabang bahagi ng kama. Ngunit hindi naman ito nakalaylay doon at wala namang umiipit dito. Wala din akong makita na sino man o anumang bagay na maaring makahatak dito. Ayoko namang takutin ang sarili ko kaya naman naisipan kong bumalik na lamang sa pagkakahimbing. Ngunit pag-angat ko ng aking ulo ay halos mamutla na ako. Dahil sa harapan ko ay may nakangiting isang matandang lalaki. Puting-puti ang mukha nito at ang mga mata nito ay nangingitim din. Nakangisi ito sa akin at kitang-kita ko din ang nangingitim nitong mga ngipin. Ang buhok nito ay namumuti na rin at ang mukha niya ay kulo-kulubot na. Tila umurong ang aking dila at hindi ako makapagsalita o makasigaw man lang upang mapukaw ang pansin ng aking mga kaibigan. Naninigas din ang aking katawan at hindi ako makagalaw. Pinilit kong magsalita ngunit ungol lamang ang ingay na lumabas sa aking mga labi. Titig na titig lang sa akin ang itim na mata ng aking kaharap na nilalang na tila ng uuyam ito papadudot. Naiyak na lamang ako ng mga panahong yon. Hindi ko alam kung ano ang aking maaaring gawin dahil hindi ko man lang maigalaw ang aking katawan. Maya-maya pa ay unti-unti nang lumapit sa akin ang matandang lalaki at bumulong ng "Nice to meet you." Matapos nitong sabihin ang mga katagang yon ay parang may humila sa akin mula sa kung saan at napabalikwas ako ng pagbangon. Nakita ko ang aking mga kaibigan na nakapalibot sa akin. Bakas ang pag-aalala sa mga mukha nila. Ako naman ay inilibot ko ang aking mata at hinahanap ko ang matandang kanina ay kaharap ko lamang. Napansin naman ng aking mga kaibigan ang aking pagkabalisa at tinanong ng isa sa kanila kung ano ang hinahanap ko. Natataranta ko namang silang tinanong kung saan ang matandang lalaki. Nakakunot noon namang nagtanong ang isa sa kanila kung sinong matandang lalaki ang tinutukoy ko. Gayong natutulog lamang ako kanina bago nila ako gisingin dahil sa kakaibang ingay na aking ginagawa. Doon ko lang na-realize na maayos nga akong nakahiga sa kama. Hindi tulad ng kanina kong pwesto na nasa may paanan ng kama. Napahilamos ako ng aking mga palad sa aking mukha na para bang
Pag ginawa ko ito ay magkakaroon ng sense ang lahat ng mga nangyari sa akin sa loob ng maikling oras na yon. Upang malinawan naman ang pag-uusap naming lahat ay ikinuwento ko sa kanila ang nangyari sa akin. Hindi naman sila makapaniwala dito. Ayon sa kanila ay baka naman medyo nasa isip ko pa din ang paglalaro na ginawa namin ng araw ding yon. Kaya naman pati sa panaginip ay sinusundan ako nito. Matapos kong marinig ang mga sinabi nilang yon ay medyo napanatag naman ang aking kalooban. Baka nga dala lamang ng sobrang pag-iisip ko ang mga bagay na aking nasaksihan. Bumalik na kami sa pagtulog at hindi naman na naulit pa ang ganong pangyayari. Kinabukasan, pagka-uwi ko sa bahay ay parang pagod na pagod ako. Bagaman at medyo nawala na ang takot ko sa mga nangyari, ay hindi pa rin mawala sa aking isipan ang mga ito. Hindi ko akalain na ang minsan ay pinagtatawanan ko lamang na sitwasyon ay mangyayari din pala sa amin ng aking mga kaibigan. Habang nagmumuni-muni ako ay naalala ko na bigla ko nga palang naipasok sa aking dalang bag ang Ouija board na aming ginagamit nung nakaraang gabi. Inilabas ko ito sa aking bag at pinakatitigan ng maigi bago nagpa siyang itago na lamang ito sa pinakailalim na bahagi ng aking cabinet. Nangako din ako sa aking sarili na hindi na ako muli pang hahawak o gagamit ng bagay na yon, lalo pa nga at alam ko na ngayon ang dala nitong panganib. Lumipas sa mga araw at sa awa naman ng Diyos hanggang sa mailibing ang pinsan ng aking kaibigan, ay wala ng ibang mga nangyari sa amin. Napanatag na ang aming kalooban na nang gabing nawala ang espiritu ni Rodrigo ay ang huling beses na magpaparamdam siya. Sa mga sumunod na araw ay nagpatuloy lamang kami sa aming ginagawa. Tuluyan nang nawala sa aming lahat ang mga nangyari. Akala talaga namin ay ayos na ang lahat. Ngunit may kasabihan nga na hindi ka dapat nagpapakampante sa mga bagay na hindi ka naman sigurado. Tama nga sila dahil dumating sa buhay naming magkakaibigan ng oras kung saan binalikan kami ng larong minsan naming pinagkatuwaan. Isang gabi na magkaka-video call kaming 5 ay napansin namin na ang kaibigan namin na namatayan ng pinsan ay naroon sa bahay ng kanyang tita at sa kwarto mismo kung saan kami naglaro siya tumutuloy. Habang magkakausap kami ay nagsimulang tila magkaroon ng problema sa kanyang koneksyon. Natatawa namin siyang biniro noon na magpalit na siya ng data provider dahil mahina ang signal niya. Nagtaka naman itong sumagot sa amin at sinabing naka-wifi siya at hindi naman naka-data. Dagdag pa nito na malakas ang signal ng wifi na gamit niya. At unang beses namang nangyari na magloko ng ganon ang video niya. Sinabihan ko na lamang siya na try na lamang muna niyang mag-restart at bumalik na lamang siya sa aming pag-uusap kapag naging maayos na ang lahat. Marahil ay mga 20 minutes din siyang nawala bago siya nagbalik sa aming pag-uusap. Pero may kakaiba na sa kanya. Nakaupo lamang siya doon habang nakayuko. Dahil mahabang buhok niya ay natakpan nito ang kanyang mukha. Isa sa mga kaibigan namin na natatawang nagbiro sa kanya na daw ang trip ng aming kaibigan at bakit ganon ito. Malayo pa naman daw ang Halloween para umakto ito ng ganon. Nang mag-angat ng tingin ang aming kaibigan ay nanlilisik ang mga mata nito na nakatingin sa amin at tila isa-isa pa kami nitong sinuri at pinagmasdan bago ito unti-unting ngumisi na akala mo ay mapupunit na ang mga labi. Dito na kami kinilabutan lahat dahil hindi na normal ang kinikilos ng aming kaibigan at parang hindi na ito ang kaharap namin. Tinawag namin ang kanyang pangalan ngunit hindi nagbago ang kanyang ekspresyon. Sobrang kabado na talaga kami ng mga oras na yon ngunit ni isa sa amin ay hindi alam kung ano ang gagawin upang mapukaw ang kanyang atensyon at itigil ang kanyang kakaibang kinikilos. Maya-maya pa ang tahimik naming kaibigan sa linya ay bigla na lamang tumawa ng pagkalakas-lakas na akala mo'y nababaliw na ito. Natataranta na kaming lahat dahil kahit na anong gawin naming tawag sa kanya ay parang hindi niya kami naririnig.
Ilang saglit pa ay muling nag-glitch ang kanyang screen at bigla na lamang itong nawala sa linya. Kami na naiwan sa video call na yon ay tahimik lamang na nagpapakiramdaman. Tila nagtatanungan ang aming mga tingin kung ano ang nangyaring yon at kung kumusta na ang aming kaibigan. Agad kong kinuha ang phone ko upang tawagin siya at tanungin kung ayos lamang ba siya. Ngunit hindi ito sumasagot. Nakailang try pa ako ng tawag sa kanya ngunit wala talaga siyang sagot. Kasalukuyan ko siyang sinusubukang kontakin nang muling magbalik sa tawag ang kanina ay nawala naming kaibigan. Mukhang bagong ligo ito at ngumunguyang-nguya pa. Humingi ito sa amin ng pasensya kung natagalan daw siya. Napagpasyahan na daw kasi nitong maligo at mag-dinner habang inaayos ang net nila doon. Kami namang apat na iba na magkakaibigan ay tila natulala lamang sa kanyang sinabi. Sa sinabi kasi nito ay parang pinapahiwatig niya na hindi siya yung nakaharap sa kamera kanina noong kakaiba ang kanyang kinikilos. Marahil nakita niya mga reaksyon namin kaya naman natawa itong nagtanong kung ano daw ba ang nangyari sa amin habang wala siya at para daw kaming nakakita ng multo. Naglakas na ng loob ang isa naming kasama na magtanong kung bumalik daw ba siya kanina sa aming video call bago maligo. Nakakunot naman ang noon niyang sumagot sa amin na hindi daw. After niyang magpatay ng tawag kanina ay ngayon na lamang daw siya nakabalik ulit. Namutla ata ang mukha naming apat dahil sa sinabi niya. Marahil ay lahat kami ay napapaisip na kung hindi ang kaibigan naming yon ang nakaharap namin kanina. Sino ang bumalik na yon? Sa tawag na kamukhang kamukha niya. Napukaw ang pansin namin nang magtanong muli ito sa amin kung bakit daw ganon ang mga tanong namin at bakit parang takot na takot kami. Ayaw man namin siyang takutin ngunit mas naisip ko na magandang maging aware siya sa aming nakita upang makalipat muna siya ng kwartong tutulugan dahil mukhang may something na naiwan sa kwartong yon. Pagkatapos naming maglaro ng Ouija doon. Agad kong ikinuwento sa kanya ang nasaksihan namin. Maging ang iba pang mga kaibigan namin ay nakisali na rin sa pagkukwento ng mga nangyari. Matapos naming sabihin sa kanya ang lahat ng aming nasaksihan, ay kinabahan itong nagpalingalinga sa kanyang paligid. Alanganin pa itong tumawa sa amin na huwag naman daw namin siyang takutin ng ganon. Kinumbinsi namin siya na hindi kami nagbibiro at totoo ang aming mga sinabi. Kaya naman lumipat na siya ng kwarto dahil baka kung ano pa ang mangyari sa kanya doon. Hindi naman ito nagpatumpik-tumpik. Daladala ang kanyang laptop na gamit niya. Sa pakikipag-usap ay agad siyang nagsabi sa kanyang tita na lilipat siya ng kwarto. Nagtataka man ang kanyang tita ay pinayagan naman siya nito. Nang makapag-settle na muli siya sa ibang kwarto ay nakahinga naman kami kahit papaano ng maluwag. Doon namin tinuloy ang pag-uusap namin kahit medyo awkward at may tensyon sa paligid ay nagawa pa din naming makapagkwentuhan ng normal. Akala namin ay doon na magtatapos ang lahat. Ngunit ilang saglit lamang ay nakita kong tila may sinisipat sa likuran ko ang isa sa mga kaibigan namin. Agad ko naman siyang tinanong kung ano ang problema. Sumagot naman ito ng may pagtataka kung maluwag daw ba ang pintuan ng aking cabinet. Sinabi ko naman dito na paanong luluwag yon may lock ito. Doon na ito natatarantang nagsabi na bumukas daw ang pintuan ng cabinet ko. Pagkasabi niya nito ay agad akong napalingon sa aking likuran. Bukas nga ang cabinet ko. Agad akong tumayo sa aking pagkakaupo at dahan-dahan na lumapit doon upang sarado sana ito habang napapaisip ako kung papaanong bubukas yon sinigurado kong nakalak ito kanina. Malapit na ako doon at akmang isasarado na ito. Nang bigla na lamang itong kusang magsara ng malakas. Agad naman akong napalayo habang narinig ko din ang malakas na sigawan ng aking mga kaibigan. Dahil maging sila ay nakita ang kakaibang pangyayari na ito. Hindi naman ako naghintay sa kung ano pa ang posibleng mangyari at agad na dinampot ang aking cellphone at laptop at lumabas ng mabilis sa aking kwarto. Bago ko maisarado ang pintuan dito ay tila nakarinig pa ako ng tawa ng isang matandang lalaki, Papa Dudut. Nagtataka man sila Mami
kung bakit ako lumipat ng kwarto ay hindi naman na sila nagtanong pa sa akin. Nang makaayos na ako ay muli kong hinarap ang aking mga kaibigan. Seryoso ko silang kinausap na kailangan naming ulitin ang ginawa naming paglalaro ng Ouija board dahil mukhang may natawag kaming kaluluwa dito at sinundan pa kami. Agad naman silang sumang-ayon sa akin upang mas magawa namin ang maayos ang lahat ng dapat gawin ay naisipan naming balikan ang pinagbilahan namin ng Ouija board na yon at nagbabaka sakaling alam nito ang gagawin. Nang dumating ang weekend ay nagkita-kita kami at sabay-sabay na pumunta doon sa tindahan kung saan namin nabili ang board. Dala-dala ito ay binaybay namin ang lugar kung saan makikita ang kanyang tindahan. Pagdating namin doon ay mukhang alam na niya ang aming pakay batay sa expression ng aming mga muka. Dahil tinanong agad kami nito kung hindi daw ba namin nagawa ng maayos ang laro kaya naroroon kami. Ikinuwento namin sa kanya ang lahat ng mga nangyari. Napapailing itong tumingin sa amin at pinagalitan kami. Yon na nga daw ang sinasabi niyang kami daw na mga kabataan ay matitigas daw ang ulo at hindi marunong makinig sa mga instructions kaya napapahama kami. Agad naman niya kaming pinapwesto doon sa may lamesa at pinalabas sa akin ang Ouija board. Sinarado niya pansamantala ang kanyang store at doon nga ay sinimulan na namin ang ritual sa paglalaro. Binilinan niya kami na kahit na anong mangyari huwag daw kaming bibitaw sa planchette. Kinabahan lamang kaming tumango sa kanya. Nang magsimula na ang laro, ay simpleng mga tanong lang muna ang kanyang binitawan tulad ng pagtatanong kung kasama daw ba namin si Rodrigo ng mga oras na yon. Wala pa atang 1 minuto ay gumalaw na ang planchette na aming hawak patungo sa salitang yes. Doon ay tinanong na niya kung kaya ba ito nagpaparamdam sa amin ay dahil ginambala namin ang kanyang pagpapahinga at kung may balak ba itong saktan kami. Muli itong sumagot ng yes para sa unang tanong at no naman sa pangalawa. Tumingin naman sa amin ang may-ari ng store na yon at inutusan kaming kausapin si Rodrigo upang humingi ng paumanhin sa kawalang respeto namin sa kanya. Agad naman namin ginawa ang kanyang gusto. Sabay-sabay kaming humingi ng paumanhin kay Rodrigo kung nagambala man namin siya. Sinabi din namin na hindi namin ito sinasadya at nais lang talaga naming makausap ang pinsa ng aming kaibigan. Sincero ang aming ginawang paghingi ng sorry dito. Umasa kami na mapapatawad kami ng kaluluwa ni Rodrigo at bumalik na ito kung saan man siya namamahinga. Ilang saglit pa ay muling nagtanong ang may-ari ng store kung pinatawad na ba kami ni Rodrigo. Nang mapunta sa yes ang planchette ay nakahinga kami ng maluwag. Matapos noon ay sabay-sabay kami nagsabi ng goodbye at pinatay na ang ilaw na mga kandilang nakapaligid dito. Naramdaman ko ang paggaan ng aking pakiramdam ng mga oras na yon. Hindi na namin inuwi pa ang Ouija board na yon at iniwan na lang sa store na yon. Bago kami umalis sa lugar na yon ay nagpasalamat naman kami sa may-ari dahil sa pagtulong nito sa amin. Napagpasyahan naming hindi na magkwento pa sa aming mga magulang. Pagkatapos naman nito ay wala nang nangyari pang kakaiba sa amin. Medyo naging aral din sa amin ang nangyari at nangako na hindi na uulit pa. Bagaman at medyo sariwa pa ang pangyayaring ito, Papa Dudut, ay medyo naka-move on na rin naman po kami. Naisip din naming ibahagi ang aming karanasan sa inyong programa upang hindi na kami tularan pa ng mga masyadong curious na kabataan. Hanggang dito na lamang po ang aking liham at maraming salamat po sa inyo. Sa inyong oras and more power po sa inyong programa. Lubos na gumagalang, Lily. Minsan ang kuryosidad natin sa mga bagay-bagay ang nagdadala sa atin sa kapahamakan. Tulad ng kwento nila Lily, mahalaga na sumunod tayo sa bawat paalala sa atin at huwag nating gawing katatawanan ng mga bagay na hindi naman natin lubos na intindihan. Upang sa gayon ay hindi tayo makaranas ng anumang mga hindi magandang pangyayari sa buhay at makaiwas sa anumang panganib.
mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Makipagkulitan. So ayun po guys, nagkakagulo na po tayo ngayon dito. Nakikita po natin si Gianna. Hi everyone! So ayun na po, may mga bisita po kami. Andito po ngayon. Makipagtawanan. At minsan, makipag-iyakan. Lagyan na ng gamot. Kanina umiyak si Gian, sabi niya, Ama, tanggapin mo ang kapalaran ng iyong ama. Sa Papa Dudut Family YouTube channel. Subscribe na! Matakot, kabahan sa mga kwentong nakakagimbal sa Kaistorya YouTube channel with daily post at 7 p.m.